Okay, live tayo. Okay, kamusta po? Favorite dermatologist natin, Dr. Cathy Go. Dito tayo sa clinic niya. Dr. Cathy, kamusta? Long time no see. Mga kababayan natin, naghihintay ng tips. Dito muna tayo sa senior. Yung mga problema ko lahat, di ba? Yung mga age spots, kulubot, pekas. Dr. Cathy, kamusta? Mabuti, Willie, Doc Lisa. Thank you for Yes. having me again. I'm so Yes. excited to see you both. Maraming salamat for the invitation. Oo, alam ko marami kang patient. So, ano ba magagawa bukod sa pagtumatanda na? Oo nga, Mga alam mo. Pag 50s ng skin, ano gagawin natin? Unang-una, kailangan natin maintindihan, dapat mas maaga tayong naging mas conscious sa ating balat. So, early on, dapat we avoid direct sunlight, and then we hydrate, healthy living. Para pagdating natin ng 50 at senior, not so much of a problem. Yung wrinkle natin mas konti, yung ating mga kulubot, sunspots. So, ang Yes. problema kasi, pagka medyo maedad na tayo, and we enjoyed our our youth, Sa beach. sa beach. Nako, pagtanda natin, mga 50-something, madami na tayong pekas, madami na tayong mga age spots. Hindi ba maganda ang beach? Sabi nila magpapaaraw, vitamin D. Ano masasabi ng dermatology Oo sa nga vitamin D? Sa Sa Boracay, Oo sa nga ibang mga sa Palawan. Alam mo, ito yung problema ng mga dermatologists. Medyo kontra kami sa mga araw kasi nga, pag makita mo yung mga dermatologists nasa beach, kami yung naka-sunscreen, nakakulob kami, naka-long sleeves kasi ayaw namin yung araw. Galit kayo sa araw. Galit kami So, sa paano araw. yung vitamin D? Sa ano na lang? Sa pag-inom ng vitamin D, imbis na magpa-araw ka, Kasi nga, ayaw namin maging kulubot. Kasi nga, dermatologist kami. Ano ginagawa ng araw? Bakit nakakakulubot? Well, the thing is, it increases the aging, yung cellular damage, Pag parati tayo nagpapaaraw, mas nagiging quick ang ating cellular damage. Kaya, mas lumalabas ang age spots, mas lumalabas yung mga kulubot natin. So, yun ang problema ng ating pagpapaaraw ng matagal na hindi naglalagay ng sunscreen. Yes. So, meron ba tayo pwede ipahid, Dr. Cathy? Well, at this point, syempre, yung mga simpleng paraan, so, mag-moisturize, Mag-moisturize. Pag nag-moisturize tayo, hindi masyadong halata yung ating mga wrinkles kasi nga na-erase halos, konti, nagiging less obvious yung ating mga wrinkles. And then, of course, you put sunscreen, makakatulong din at kahit na matanda na tayo. Anong moisturizer? Kahit pwede nyo naman bigay brand meron bang medyo affordable? Well, pagka pumunta kayo ng supermarket, marami namang moisturizers dyan. Ang importante lang, yung pasyenteng gagamit, hindi siya yung mga maraming history ng mga allergy, yung mga asthma of the skin. So, pagka wala mang problemang yon, any moisturizer, oil of Olay, yung mga ganun. Pwede yun. Pond's, pwede rin yun. So, ang importante lang, pagka may edad na tayo, we need to moisturize morning and evening. Tapos, pagka sa umaga, paglalabas tayo, maglagay tayo ng sunscreen before going out. Anong tamang pag-moisturize sa balat ng... Bakit, Cathy, kumakapal ang balat pag senior? Di ba? Parang tumitigas siya. Oo nga, hindi siya nagiging supple, di ba? Oo nga. Again, it's part of aging. Tumitigas siya. Oo, yung ating collagen fibers, naglulose siya ng, kumbaga, yung volume. So, isipin natin, parang gelatin, parang kumukunat siya. So, pagka hinawakan mo, medyo, nagiging less elastic, less smooth, it's all part of aging kasi eh. Wala bang magic na pag pinahid mo, babata, doktora? Wala eh. Unfortunately, Pero yung moisturizer, nakakakinis. Nakakakinis siya, nakakatulong siya. So, pwede siya magpalambot ng balat. So, pagka everyday natin ginagawa. Tapos, importante sa lahat, we hydrate, clean living, kumain na mas maraming gulay, yun ang importante, Yung healthy living, hindi lang yung physical na pag-alaga lang ng balat. We need to, of course, take a good lifestyle. Pag moisturize, ligo muna, hilamos, paano bang dapat strategy? So, pagka sa umaga, pagkatapos nating bumangon, yung iba gusto maligo sa umaga eh. So, pwede naman maligo sa umaga. Tapos, pagkatapos maligo, maglagay na ng moisturizer. So, kahit na hindi tayo lalabas ng bahay,
syempre gusto rin natin feeling good eh. So, gusto natin mag-moisturize din sa umaga. Tapos sa gabi, kung medyo nalalagkitan tayo, pwede naman ng quick bath. After a quick bath, you can moisturize. So, yung hilamos natin, ang importante lang, mabilis lang yung hilamos. Kasi ang tubig, pagka matagal nating nilalagay sa mukha, lalong nanunuyo eh. So, we defeat the purpose of moisturizing as well. Pagdating sa soap, meron bang soap na papaya, meron bang whatever? So, pagka nagkakaedad na tayo, mga soap? 50s up, hindi na bagay sa atin yung sulfur soap. So, kasi nakaka-dry siya eh. So, yung mga Kojic soap, yung mga papaya soap, nakaka-dry sila eh. So ayaw nyo na ng mga kasi Kojic, medyo nag-dry na yung face natin. Hindi na pwede safeguard. So, we need a moisturizer. So, yung mga Dove unscented, yung mga ganun, Dove pwede sensitive. ba yung Ivory? Yung Ivory is a dry soap eh. So, okay lang siya sa mga so, younger. So, hindi pala okay ginagamit ko yun. Bakit pag Ivory parang namumuti mo ka? Kasi nga, it's dry soap. It's a dry soap. So, pag dry soap, parang nagtatighten. Oo, nagtatighten. Hindi maganda. Bumabata tayo. Pero nakaka-dry siya. So, you defeat the purpose of moisturizing. So, dapat complement siya. Meron kang moisturizing soap at the same time moisturizer. When you say moisturizer, ano ba yun? Mga Johnson's? Is it a moisturizer? Well, yung Johnson's kasi natin na nakalakihan natin na Johnson's baby lotion, di ba? Yun ang ginagamit. Oo. Pero alam mo kasi yung pangmukha, may parang mas less lagkit siya. Lalo sa ating country. So ibang brand pa? Hindi naman. Pwede mo naman makita sa sa supermarket, yung mga mas maliit na box, no? So Nivea. Ang importante lang kung anong Nivea? Maganda Nivea? Maganda rin ang Nivea. Sometimes wala kami po na-endorse. Derma talaga siya. Parang tulong, yan talaga turo niya sa pasyente. So, ang importante po, oo nga pala, meron pala. So, ang importante lang, let's say for example, no, kung nakasanayan nyo nang gamitin, let's say, si Nivea as a lotion, no, pagka tinignan ninyo, hindi naman ganun kalagkit, subukan ko kaya lagay sa mukha. Pwede naman. So, ang ating, our country naman kasi is a humid country. So, pwede naman kahit yung lotion na ginagamit natin sa katawan. Tipid, tama. Pwede naman natin gamitin yan sa mukha. Pag pumunta ako sa Rustans, ang mamahal ng mga pinapahid sa ilalim ng mata, mga 2,000. Ano yan? Effective ba yung mga... Well, yung kanilang mga product doon, syempre, may brand eh. So, di ba? High-end brand eh. So, kung meron tayong sobrang pera na pwede, sige, pwedeng gamitin. Ang importante lang, ang pinaka-basic lang po kasi, kung ano man yung serum doon, niacinamide, kung ano-ano di ba? So, ang importante po, yung moisturizing effect. So, whether or not, lalagyan nyo pa ng... Pinapa-oil lang siya. Correct. So, kung whether or not, lalagyan pa natin ng anti-wrinkle yan. Pero kung tutuusin po, lahat ng mga moisturizing, pag naglagay po tayo ng moisturizer, na-improve po ang wrinkle. So, whether or not may laman siyang serum, niacinamide, kung ano-anong ek-ek dyan, ang importante po, regular, na pinapahid natin siya, tapos yun, maglagay tayo ng sunscreen paglalabas. Last question dito sa first part natin, Doktora. Without being biased, ano advice mo yung mga nagpapalagay-lagay opera? Oh, of course naman. Meron bang doon? Kung may pera, meron bang yun? May tulong? Ano ba yun? Of course, syempre, kung yung may pera tayo, kung gusto nilang ma-decrease yung age nila. May magagawa? Like what? May magagawa, no? So, yung mga threading na ginagawa, yung mga laser. Siyempre, yung mga laser, several sessions yun really. Laser sa mukha? Laser siya sa mukha, parang nililift siya. Baka magmukhang abnormal naman tayo nun, Doktora. Oo nga. Yung iba medyo, pag naglalagay ng filler dito, medyo parang nagiging Mickey Mouse ng konti. Pero depende sa galing. Alam mo kasi, yung mga filler, nilalagyan na ng collagen yung loob dito eh. So, medyo lumalaki yung cheek para bumabanat itong ating line dito around the nose, no, and the mouth. So, advisable o hindi? Let's say sa amin, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, I prefer
aging, Natural aging gracefully. Oo. Kasi medyo, well, wala naman tayong laban. No? Kasi I do Botox as well, I do fillers as well. Pero, gumagawa ka rin noon. yeah, I do. But, every time I'm confronted with a patient, kunyari, expectation niya, sobrang layo sa talagang maibibigay, I am reluctant to tell them science cannot really do much, no? Except you have a full facelift, di ba? Yung mga facelift talagang banat na banat sila. So, a plastic surgeon will be able to help that patient better than me. Okay. So, yun ang yun ang aking, kumbaga, punchline doon. Okay, thank you very much, Dr. Cathy. Ito lang sa first part. Magbabalik ulit tayo.